President Bongbong Marcos began his 5-day state visit to India by meeting with the Filipino community there. For details, we have mobile journalist Julie Baiza reporting to us live from New Delhi. Magandang umaga sa iyo, Julie. Anong oras na dyan? At kamusta naman ng mga agenda ng Pangulo? Magandang umaga, Gretchen. Alas 6:30 a.m. dito ngayon sa New Delhi, India. Si Pangulong Bongbong Marcos, ito yung araw na pinaka-jump pa, kumbaga, yung kanyang schedule. Una, magkakaroon ng welcome ceremony para sa Pangulo na personal na sasalubungin siya ni Indian President Draupadi Murmu at ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Pagkatapos yan, pangungunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung wreath-laying ceremony sa Rajghat o yung Mahatma Gandhi Memorial nila. Alas 12 ng tanghali, magsasagawa ang Pangulo ng bilateral meeting kay Prime Minister Modi. Doon naman, inaasahang susundan niya ng bilateral agreements at joint press statement ng dalawang lider. Sa state visit na ito, Gretchen, 6 na kasunduan yung inaasahang malalagdaan ng Pilipinas at India. Iba't ibang larangan yan, meron sa health, batas, culture at maging sa science and technology. Kahapon si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na meron din lalagdaan tungkol sa social protection daw ng mga Pilipino dito. Target din na palawakin yung maritime cooperation ng dalawang bansa. Kasunod naman yan, makikipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos kaya Bharatiya Janata Party o BJP Chair and Minister of Health and Family Jagat Prakash Nada. Yung BJP, Gretchen, iyan yung pinakamalaking political party dito sa India. So medyo strategic din for the President na makipagpulong sa kanya. Alas 7 ng gabi, haharap naman ng Pangulo kay President Murmu. Magsasagawa naman o mag-host si Murmu ng banquet dinner para sa Pangulo at we're assuming na kasama niya si First Lady dito sa social event na ito. Okay. Alam natin na bago umalis ang Pangulo, nagkaroon ng joint naval drills between the Philippines and India. And we do know that we have aligned interests in terms of the maritime protection. Ano ang hinahabol ng ating administrasyon pagdating naman sa weaponry, yung BrahMos missile system galing sa kanila, di ba? Meron ka ba naririnig that will be the target of the President? Actually, Gretchen, yung sa BrahMos, ang sabi ng palasyo or ng DFA, kumpirmahin natin kay Defense Secretary Teodoro. Actually, nandito si Defense Secretary Teodoro. Hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya kagabi, pero inaasahan na kasama siya ngayon dito sa magiging bilateral meeting at presentation ng bilateral agreements. Kasi isa sa mga target nga is yung pagpapalawak ng maritime cooperation kasi may ongoing maritime activities na ang Pilipinas at ang India. And then sinabi din ng Pangulo mismo, i-elevate daw natin yung strategic partnership ng dalawang bansa ngayong araw sa magiging pagpupulong nila. Because just like our situation, India has been entangled in their own border disputes with China as well pala, no? I mean, if you take a look at yung kanilang coastline, they share about 4,000 kilometers of border, much of which is contested. Ano pa kaya yung mga maaaring i-leverage on dito in terms of the relationship between India and the Philippines, where we could align more? We're thinking, Gretchen, kasi yung regional issues na posibleng talakayin nila and kinumpirma naman din ng DFA ay may kaugnayan nga sa China, no? Possible yung issues din of West Philippine Sea, yung issue natin with China since as you've mentioned, parehas nga ng situation yung India and Pilipinas sa ngayon. And very notable din na si Defense Secretary Teodoro ay kasama in this event kasi hindi naman lahat ng foreign trip or karamihan naman talaga ay sinasamahan niya. Pero may mga ugong-ugong kasi na merong dapat abangan pagdating sa defense agreement. That will probably be one of the main highlights and priorities of the Philippine contingent there. Ikaw And ba malalaman natin yan ngayon, Gretchen, kasi alas 12 ngayon, yung magiging, alas 12 dito, so mga 2 p.m. dyan, yung magiging joint press statement. Nakausap po ba yung mga Pinoy dyan? Gaano karami mga Pilipino nandyan sa India at ano ang kadalasang trabaho nila?
Sa datos ng Department of Foreign Affairs, more than 3,100 yung Filipinos dito sa India. 80% sa kanila, mga Pinay na nakapag-asawa or Pinoy na nakapag-asawa ng Indian nationals. 20% naman yung professionals. Kahapon actually pababa ng eroplano, nakausap din natin si Secretary Kakdak. Ang sabi niya wala daw mga domestic helper dito sa India kasi hindi pinapayagan ng DFA yung deployment. Parang meron pang requirement na kailangan ma-meet para mag-deploy ng DH dito. So talagang asahan daw na puro professionals na nasa tourism at saka IT na sector. And yung mga nakausap natin, kabilang doon sa mga nakausap natin, yung presidente nung parang Philcom nila dito, yung kapihan na tinatawag nila, and mga misis sila ng mga Indian nationals. Tinanong natin, ano ba yung usual struggles nung mga Pinoy dito? Ang sabi niya, talagang unang-una yung culture shock, Gretch, kasi parang sa Pilipinas, medyo uso yung humihiwalay sa pamilya. Dito daw, kailangan makibagay ka sa pamilya ng asawa mo kasi nakapisan sila. So yan daw yung itinuturo nila kapag kami mga bagong Pinoy dito. And of course, yung pagrespeto ng kultura kasi pinakamahalaga yan dito sa India. Meron nga mga lugar dito na bawal talagang yung ganitong pagla-live, yung pagkuha ng camera. Mamaya doon sa pupuntahan natin, hindi tayo papayagan na mag-record o magawa ng any live interview bilang pagrespeto doon sa mga protocols nila dito sa India. And may caution din, medyo cautious din tayo kasi maraming nga din tayo naririnig na issues of catcalling. So, advice na to travel tayo by pair or at least sumakay na lang ng taxi kapag meron kang pupuntahan na malayo from your area. So yung mga ganong problema, sabi din naman sa atin nung nakausap natin kahapon na naranasan din nila. And then eventually natuto na rin na pakibagayan kumbaga yung kultura. Tama ka, naririnig din natin nga yan pagdating sa India. Okay, ano pang aasahan natin in the coming days in the President's itinerary? Bukas, Gretchen, magkakaroon ng business meeting ang Pangulo. Present din dito kasama rin ang bahagi ng delegasyon si DTI Secretary Cristina Roque at nandyan din sa Finance Secretary Ralph Recto. So ang India kasi isa yan sa fifth na largest economy globally. So inaasahan ng Pangulo na makapagpasok ng mga investment pledges at investment mismo patungo sa bansa para daw baka magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Bukod sa mga nabanggit mo, magaling ang India pagdating sa tech. Dahil nga dun para may sarili silang Silicon Valley. So we hope we could bring something home in the line of cyber security, cyber technology, so pati na rin dun sa yung semiconductor line natin that we have been a part of. Okay? Maraming salamat sa iyo, Julie. Gaya na sabi mo, please travel in twos and take care. Ikain mo kami dyan. Mukhang masasarap yung mga spicy food there. We have mobile journalist Julie Baiza reporting to us live from New Delhi, India.